Okay, good morning everyone. Okay, so pag-aaralan naman natin ngayon ang mga food na pwede po nating ipakain sa ating mga elderly or mga pagkain na nagdudulot po ng hypertension. To stop hypertension, promoting heart health through nutrition. Okay, briefly introduce the DASH diet. Okay, bakit ba nagkakaroon ng high blood? Yun po ay marami pong dahilan kung bakit po sila hina-high blood. No? Paano natin siya maiiwasan ang pagtaas ng kanilang hypertension? Highlight its origin and propose to prevent the managed hypertension o high blood pressure. Okay. Hypertension, also known as a high or raised blood pressure, is a condition in which the blood vessel have persistently raised pressure. Blood is carried from the heart to all parts of the body in the vessels. Hypertension is when the pressure in your blood vessel is too high, 140/90. It is common but can serious if not treated. People with high blood pressure may not feel symptom. The only way to know is to get your blood pressure. Okay, iba-iba po yung mga nararamdaman po ng mga tumataas po ang kanilang BP. Meron naman po na may mga sign, tumataas po talaga ang kanilang BP, masakit ang ulo, masakit ang batok nila. Pero naman meron pong tumataas ang kanilang blood pressure, pero wala po silang sign. Yun po yung mahirap. Hindi po nila alam kung mataas na po ang kanilang BP. So anong dapat gawin? Dapat check po natin kung mataas po ang BP. Kailangan na i-check po talaga yung blood pressure. So, hypertension is when the pressure in your blood vessels is too high, 140/90. Okay, pag mga ganyan na po talaga ay talagang may sign na yan ganyan na mas tataas pa, kailangan po agapan agad natin, ano? So, people with high blood pressure may not feel symptom. The only way to know is to get your blood pressure checked. Things that increase the risk the having high blood pressure include older age. Ayan. Yung mga older age na talagang malapit na po sila sa ganyang mga sakit. Kaya dapat time to time or lalo na pag alam po nating mas madalas na sinusumpong ang pagka-high blood, dapat chinecheck para maagapan agad. Lalo na kapag ito po yung mga sign na blood vessel is too high, mga 140/90, yan, sign na po yan. So, and then is genetics, lahi. Lahi po talaga. Kaya pag may mga lahi po na high blood, ayan, kaya lang, dapat na bantayan na po yung mga kinakain. No? Kailangan iwasan yung mga nagkukos ng pagtaas ng high blood. Being overweight or obese. Bakit ba naging obese? Ayan. May mga tao din na yun na talagang wala silang iniisip na masama ba sa kanila yung pagkain na yun. Kain lang sila ng kain. Hanggang sa nagiging obese na. Ang pagiging obese, ayan, malapit din po sa high blood. Sabihin, overweight. Kailangan bantayan din yung pagtaas din ng kanilang mga timbang o pagtaas ng timbang. Okay? Not being physically active. Kailangan din, lalo na sa mga elderly, ano ba yung mga dapat pong gawin para galaw-galaw din naman, no? Kailangan meron pong mga exercise na, ayan, para din na maiwasan ang hypertension. And drinking too much alcohol. Yung mga mahilig uminom ng alak. Na talagang wala nang bukas. Yung iba hindi na talaga kumakain, mas inuuna pa nila yung halak. Ayan, yung mga alcoholic. No? Kapag kayong mga taong ganyan na bata pa lang, ay mahilig na silang uminom ng alak.
Yun po yung mga dahilan kung bakit sila po ay sa kanilang pagtanda ay talagang tumataas ng kanilang BP. Mabilis ang pagtaas ng BP nila kasi yung mga lifestyle po, no, dapat ay ibahin na, lalo na pagka may edad na. Pero yung iba na bata pa, ayun, bumabalik naman po yun pag sa pagtanda. Okay, lifestyle changes like eating healthier diet, quitting tobacco, and being more active can help lower blood pressure. Some people may still need to take medicine. Kaya marami pong nagte-take na ng medicine, yung mga maintenance po na gamot na kailangan na po nilang gawin at hindi makaligtaan. Sa po yan dapat sa ingat talaga sa mga lifestyle. Dahil dun po yung nagkakos po talaga ng pagtaas ng hypertension. Okay, kailangan po natin na iwasan ng pagtaas ng kanilang blood pressure. Kahit po tayo, no, dapat ganun din po tayo, no? Emphasize the prevalence and importance of managing blood pressure. Okay. Okay, an estimated 1.28 billion adults aged 30 to 79 years worldwide have hypertension. Okay, most living in low and middle income countries. And an estimated 46% of adults with hypertension are unaware that they have the condition. Less than half of adults, 42% with hypertension, are diagnosed and treated. Approximately 1 in 5 adults, 21% with hypertension, have it under control. Hypertension is major cause of premature death worldwide. Okay, so marami pong mga namamatay sa hypertension. Ang nakita nyo po is 1.28 billion adults aged to 30 to 79. Okay, bakit ba sila nagkakaroon ng high blood? Yun po ay dahil din sa mga bukod po sa genetics, yung mga iniinom at mga pagkain po na nagkakos po ng high blood. Ngayon kung tayo po ay genetics, dapat naiiwasan po natin yung mga lifestyle. Dapat nababantayan din po rin natin ang ating mga inaalagaan kung meron pong mga sakit na ganito na delikado na po dahil marami pong nagkakos po ng premature. Nagkakaroon po ng iba't ibang mga sakit na dahil po sa dahilan ng hypertension. Okay, so meron po tayong mga symptoms. Most people with hypertension don't feel any symptoms. Very high blood pressure can cause headaches, blurred vision, chest pain, and other symptoms. So checking your blood pressure is the best way to know if you have high blood pressure. If hypertension is untreated, it can cause other health condition like kidney disease, heart disease, and then stroke. Okay, so napakadami pong mga pwede pong mangyari sa mga inaatake po ng hypertension. No? So, people with high blood pressure usually 180 over 120 higher. So, can experience symptoms including severe headaches, chest pain, dizziness, difficulty breathing, and nausea or vomiting, blurred vision, or other vision changes. And then anxiety and confusion, buzzing in the ears, nosebleed, abnormal heart rhythm. Okay, so if you are experiencing any of these symptoms and a high blood pressure, seek care immediately. So the only way to detect hypertension is
to have a health professional measure blood pressure. Having blood pressure measure is quick and painless, although individuals can measure their own blood pressure using uh, automated devices. An evaluation by health professional is important for assessment of risk and associated conditions. So yung iba po talaga kailangan na rin po silang yung iba pag hindi na kaya kailangan na po silang dalhin sa hospital. Okay? Okay, prevention. So, paano po naman natin maiiwasan? Ano po ba dapat nating gawin at dapat nating gawin? So, lifestyle changes, ayun, can help lower high blood pressure and can help anyone with hypertension. Many who make these changes will still need to take medicine. These lifestyle changes can help prevent and lower high blood pressure. Do eat more vegetables and fruits. Ayan, sit less. Be more physically active. We can include walking, running, swimming, dancing, or activities that build strength like lifting weights. Get at least 150 minutes per week of moderate intensity aerobic activity, 75 minutes per week of vigorous aerobic activity. Okay, so do strength building exercise says 2 or more days each week. So depende pa rin po 'yan sa health ng tao or edad ng tao. Hindi naman po lahat ng physically active na nabanggit ko ay pwede sa mga lahat ng tao, lalo na sa mga elderly. So ang mga dapat lang sa kanila ay pinipili lang ano mga dapat nilang exercise. Yan, walking, pwede po yan. Walking dahan-dahan, pagtaas ng kamay at paa ng dahan-dahan, kasi mahihina rin po ang kanilang nerves, ang kanilang mga buto. So, depende po yan sa edad at sa anong health condition, no? And then, lose weight if you're overweight or obese. And take medicine prescribed by healthcare professional. Keep appointment with your healthcare professional. Katulad po nung nabanggit ko, yung loss weight, kailangan, yan, magda-diet. Hindi lahat ng pagkain ay dapat kainin. Tingnan natin kung ano po yung magkakos na para bumaba ang timbang. Okay? Yung kagaya ng sinabi ko, eat more vegetables and fruits. Yan. Isa sa mga makakatulong para ang overweight ay ma-lose weight. Okay. So, and then take medicine kung ano po yung nireseta sa atin ng doktor o nireseta sa kanila ng doktor. At pwede po tayo makapag-appointment kung sakali na talagang masama na yung pakiramdam or paulit-ulit na rin yung pag-high blood, baka pwede nang palitan ang kanilang medicine. Kasi minsan, kailangan na rin palitan, baka hindi na rin pwede sa kanila. May mga ganun po na minsan nire-reseta ng doktor na kailangan ng palitan ang kanilang medicine for sa high blood. Okay? Don't eat too much salty food. Try to stay under 2 grams per day. And then eat food high in saturated or trans fats. Smoke or use tobacco. Drink too much alcohol, 1 drink daily max for women, 2 for men. Miss or share medication. Ibig sabihin, lahat po yan dapat iwasan na natin, ano? At kung sakali po may nalagaan po tayo ng elderly, meron pong mga, alam nyo na, pasaway, ginagawa pa rin nila yung hindi naman yan dapat para hindi sila atakihin ng kanilang sakit. Kaya kailangan po natin silang i-monitor para hindi po nila gawin yung mga dapat nilang gawin. Lalo na po sa ibang bansa, no? Normal po sa kanila yung umiinom ng mga alak, ganyan. Dahil malamig po sa lugar ng ibang bansa. Hindi po dito katulad sa atin na katamtaman lang po minsan ng klima natin. Yung init po natin, hindi ganun kaya po natin yung init. Yung lamig din naman natin, kaya rin natin yung lamig dito. Pero po sa ibang bansa,
unang-una po nilang ginagawa bago po sila kumain ay umiinom muna po sila ng wine. Normal po sa kanila yon, kaya mahilig po talaga silang uminom ng mga alak. Pero yung iba, sobra naman silang uminom. Kaya po yan ang nangyayari, no? At yung iba, napakahilig po sa mga maalat. Kaya nga po kailangan na tayo po ang nagluluto ng mga pagkain nila para mamamonitor natin. Hindi kasi pwede na katulad ng ganyan may mga sakit para maiwasan po yung hypertension. And then, yung iba ay mahilig talagang mag-smoke. Ayan. Kailangan talaga na ipaalam din po natin sa kanilang mga doktor o sa kanilang family kung ano yung sitwasyon nila. Kung kailangan po silang magpa-check up ulit for appointment. Complication of uncontrolled hypertension. Among other complications, hypertension can cause serious damage to the heart. Excessive pressure can harden arteries, decreasing the flow of blood and oxygen to the heart. This elevated pressure and reduced blood flow can cause chest pain, also called angina or heart attack, which occurs when the blood supply to the heart is blocked and the heart muscle cells die for lack of oxygen. The longer the blood flow is blocked, the greater the damage to the heart. Okay, heart failure, which occurs when the heart cannot pump enough blood and oxygen to other vital body organs, and irregular heartbeat, which can lead to the sudden death. Okay, so yun po yung mga komplikasyon na possible kapag inatake po ang mga isang tao ng hypertension. So hypertension can also burst or block arteries that supply blood and oxygen to the brain, causing a stroke. Kaya yung iba pong na-stroke, pagka sila inatake, kailangan po nilang patingin sa doktor kung ano po yung na-damage sa katawan. Okay? In addition, hypertension can cause kidney damage leading to kidney failure. Hypertension in low and middle income countries. So, napakarami pong mga nagkakasakit. The number one, ang adults and adults with hypertension increased from 594 million in 1975 to 1.13 billion in 2015, with increase seen largely in low and middle income countries. This increase is due mainly to rise in hypertension risk factor in those population. Kaya napakahirap po na magkaroon ka po ng hypertension kasi yun po yung talagang marami po tayong mga madadamage na marami po madadamage ng mga causing po na sa stroke and then damage po ng mga kidney. Okay? Kung alin po yung mahina sa katawan po natin, yun po yung unang-una po na madadamage. Okay? So, napaka-importante po ang the DASH diet. So, meron tayong mga basic na DASH diet. Focus on increased consumption of fruit, vegetable, whole grain, lean protein, and low-fat dairy. So, DASH dietary approach to stop hypertension is a flexible and balanced eating plan that helps create a healthy eating style of life. So, kailangan po ang isang tao ay umiikot po sa vegetables and fruits. Sa meat po, much better po yung mga buto-buto ng meat. Okay, yun po yung napakarami pong benefits na makukuha. And description of DASH eating plan. The DASH eating plan requires no special food and instead provides daily and weekly nutritional goals. This plan recommends eating vegetables, fruit, and whole grains, including fat-free or low-fat dairy products, fish, poultry, beans, nuts, and vegetable oils. Limiting foods that are in saturated fats such as fatty meat,
full of fatty dairy products and tropical oils such as coconut, palm kernel, and palm oils, limiting sugar, sweetened beverages, and sweets. Ayan. Kailangan po na malimitahan ang pagkain ng mga matatamis. Ayan, yung mga beverages na puro matatamis din po na mahilig pong uminom ng matatamis. Mas maganda po more water na lang. At kagaya po ng sinabi ko dito, more eating vegetables and fruits and whole grains. Can drinking water lower blood pressure? Does drinking water lower blood pressure? Drinking water can help normalize blood pressure if you are dehydrated. It can also help lower blood pressure. Drinking water is not a treatment for high blood pressure, but it can help you sustain healthier blood pressure whether you have hypertension or not. Ibig sabihin, kahit na wala po tayong, hindi po tayo high blood, no? Kailangan pa rin nating uminom ng water. Kasi napaka-importante po ng water. Kesa po uminom ng mga soft drinks or mga alak na iba't ibang alak na beverages na may mga tamis, okay, nagkukos po ng high blood. So, isa po yan sa dapat iwasan. And may tinatawag po tayong water therapy. Isa po yan sa mga makakatulong lalo na sa may mga sakit ng hypertension. Okay, how much water should I drink? Drinking the recommended amount of water each day has numerous health benefits which includes helping normalize blood pressure. Yan, di ba? Number 1 siya. Helping normalize blood pressure, maintaining the balance of electrolytes in the body, including sodium, improving the transport of oxygen and nutrients to cell. Kaya yung iba, pagka nahihilo, ayun, nawawala na po ng oxygen. Ayun, importante uminom po ng water. And regulating body temperature, lalo na pag tag-init. Kailangan mahilig po tayong uminom ng tubig. And aiding digestion, preventing constipation, flush bacteria and toxin from the kidneys and bladder, cushioning joints. O yan, mga benefits po ng water. Kaya mas maganda po na more water na lang yung inumin. Pero depende pa rin po yan sa mga katulad ng mga elderly, kasi pag meron na po silang sakit sa puso, hindi na rin po sila pwede na maraming inumin ng tubig. Kailangan dahan-dahan at meron din pong dami lang ang kaya nilang inumin. Kaya mas maganda po na monitor pa rin po natin yung mga elderly. Pero ito po isa sa mga malaking matutulong lalo na pag kami mga karamdaman. Okay, salamat naman sa nakinig. I hope na lahat po kayo ay may natutunan sa araw na ito na aking discussion for today. Thank you.